Sabi ng 1 Thessalonians 2:18, "For we wanted to come to you, certainly, I, Paul, did again and again, but Satan blocked our way." Ibig sabihin, merong mahadlang pagka gusto nating maglingkod. Bakit? Alam ng demonyo na pag ikaw ay naglingkod, ikaw ay threat sa kanyang kaharian. Alam niya yon. Anong ginagamit ng demonyo para langan tayo? Persecution. Mga kaibigan natin, sino nakakaranas sa inyo ng persecution? Sabi ng kaibigan nyo, "Hoy, baka lumampas ka sa langit niyan, ha?" Minsan, relatives pa. Kamag-anak. Naalala ko nung maging Christian ako, sabi ng mga kamag-anak ko, "Kamag-anak, kailan ka pa nasira ang ulo?" Kasi nagpipreach ako. Ang tingin sa akin, sira na ulo. Persecution. At minsan, even our own family. Minsan, pamilya pa natin ang ginagamit. Pero tandaan nyo ito, hindi po ang demonyo ang ating friend, ang ating mga relatives, hindi ang ating family. Pero ginagamit ng demonyo para adlangan tayong maglingkod sa Diyos. Kahirapan. Ano pa? Sakit. Marami siyang paraan para tayo hadlangan. Trabaho. Hindi masama ang trabaho. Business. Although hindi masama ang business. Kung i-discern nyo, ang lahat ng ito gawa ni Satanas. Sabi ng John 10:10, ang Panginoong Jesus pumunta rito para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero may kalaban tayo, may hadlang. Ang demonyo pumunta rito para magnakaw, pumatay at mamasak. Dapat alam natin yun. Sino rito ang gusto makapagtapos sa pag-aaral? Sabi niya sa mga gusto makapagtapos sa pag-aaral, maraming gagamitin ng demonyo para hadlangan ka makapagtapos. Bakit? Ayaw niya maging maganda ang kinabukasan mo. At ang demonyo, hindi naaarang sa'yo, sasabihin may sungay at may buntot, sasabihin niya, "Hoy, huwag ka mag-aaral." Hindi. Minsan nga, gwapo pa eh. Minsan maganda pa. Lalapit siya, sasabihin, "Huwag ka nang pumasok. Mamasala lang tayo." Yan. Di ba? Na-experience mo ba yun? Ganon ang demonyo.